Ikaw ba, ka-MB, na-FOMO ka na ba recently lang? Aba, hindi ka nag-iisa kasi alamin kung bakit nangyayari itong fear of missing out at paano natin ito malalagpasan. Real talk, real tips dito lang sa Share Mo To. Meron ka bang feels na habang nag-i-scroll ka sa phone mo, parang lahat may ganap? May party si ganito, nasa beach si ganyan, may bagong achievement yung isa. Tapos ikaw, nakahiga ka lang sa kama, nakapambahay, nag-iinit ng ulam, at nag-iisip kung ano kayang pinag-uusapan o ginagawa nila habang wala ka. That is what we call FOMO, or fear of missing out. Ayon sa Shoreline Recovery Center, nagmula ang term na FOMO sa Harvard student na si Patrick McGinnis noong sumulat siya ng column para sa school newspaper at pinangalanan itong Fear of Better Option or FOBO o mas kilala ngayon as Fear of Missing Out or FOMO. Ang FOMO ang tawag sa pakiramdam na parang may nami-miss out kang masaya, exciting o importante at naiwan ka. And yes, normal lang yan, lalo na sa panahon ng social media. Dahil araw-araw, exposed tayo sa highlight reels ng ibang tao. Best photos, best angles, at best moments. Kaya minsan, kahit okay ka naman, bigla kang nalulungkot. Ngayon, tignan natin ang mga signs na nakakaramdam ka na ng FOMO. Number 1, constantly saying yes. Yung tipong hirap na hirap kang tumanggi kahit overloaded na, para lang di maiwan. Number 2, feeling left out. Yung nalulungkot ka or nai-insecure ka kapag hindi ka nakasama sa mga ganap. Number 3, low life satisfaction. Parang kulang lagi, kahit marami namang nangyayari. Number 4, excessive social media use. Scroll ka ng scroll, comparing lives, wasting time. Number 5, fast-paced lifestyle. Laging nagmamadali, wala nang time to pause or breathe. Number 6, shiny object syndrome. Laging sabik na sabik sa bagong trend, kahit di naman kailangan. Number 7, you are worried about others' opinions. Takot ka sa judgment, kaya pilit ang image online or offline. Number 8, craving constant company. Ayaw mapag-isa lang, laging kailangan may kasama. Number 9, unhealthy habits. Stress eating, puyat, lack of self-care, nakakasama yan sa katawan. Number 10, distracted driving. Multitasking sa biyahe, scroll habang nagmamaneho, para lang hindi makamiss out sa social media. Naku, delikado yan! But here's the thing, hindi totoo na kailangan mong andun palagi para maging enough ka. Ang halaga mo, hindi nakadepende sa kung anong ipopost mo. Kaya't ito naman ang mga ilang tips para mabawasan o maiwasan ang FOMO feels. Number 1, mag-social media break. Hindi mo kailangang makita ang lahat. Number 2, magpasalamat. Journal what you already have. Number 3, alalahanin na lahat ay curated. Hindi lahat ng nakikita mo ay buong katotohanan. Number 4, focus lang sa goals. Huwag kang makiride para lang di ma-left out. Number 5, connect offline. Mas meaningful ang tunay na usapan kaysa sa likes. Kaya next time na maramdaman mong naiwan ka, mag-pause ka muna. Baka hindi ka naman talaga naiwan. Baka kailangan mo lang talagang maalala kung nasaan ka ngayon at kung gaano nakalayo ang narating mo. You are not missing out. You're exactly where you're meant to be. Ayun naman pala. Alam mo, madalas na nararamdaman ang FOMO din kapag sa barkada, sa mga barkada, tapos ikaw lang yung nalalayo sa kanila. Tapos sila palagi nagkikita-kita. Ay, totoo. Tapos ikaw lang parang pag nag-post na sila, hindi ako natawa. Bakit ba? Or tinawag ka man, pero parang hindi ka nakapunta hindi din. Hindi ka bilong. Parang Oo, pakiramdam parang mo di ka ganun na bilong. siya. Totoo. Nakakalungkot din kasi ang mag-FOMO minsan. Na-try mo na ba? Ay, madalas. Sabi ko nga, di ba hindi ko kaya? Madalas talaga. Oo. Pero ngayon, ang hindi ko kinaka-FOMOhan, yung GC namin. Bakit? Diyos mio, garapon, ang isang minuto, 5 minuto lang yata ng usapan nila, ang dami mong i-scroll back. Sabi ko, wag na lang. Oo, hindi ko nababasahin. Maggagawa na lang ako ng bagong topic. Ay, sa akin din. Kaya nag-decide ako before, ng mga high school ako, na kunti lang yung circle of friends ko kasi na-try ko na din yan. Feeling ko hindi ako bilong kahit nandun ako andun kasama ko sila. So parang ang ginawa ko na lang, kung sino yung parang mas okay, parang
limited na lang yung circle of friends ko. Yes, tama. O, ngayon Friday ngayon. Aba, mamaya pwede kayong lumabas, pwede kayong Oo. kumain anywhere, anytime. 'Di ba? Yun ang mga kagandahan kapag ganitong mga panahon, Oo. Tapos yung medyo may ipon-ipon ka pa ng very very light. Diba? Oo, tapos may inaasahan kang sahod sa kinsena. Quincenas. So, gastos ka din. Uy, eto Gastos naalala na. ko. Pero pag gumastos naman kayo, wag din sa mga mahaling lugar. Kasi meron akong friend, watching ngayon si Jara. Mm-mm. Nagkasama kami, pumunta kami ng isang samgyupsalan Yeah. dito sa siyudad ng Baguio. Yes. Pagpasok namin, o di syempre, nakaupo ka na, binigyan ka na ng menu and whatnot, nagbasa kami ng menu. Ang mahal. So sabi naman namin, paano tayo tatakas dito na hindi obvious na wala tayong kapera-pera? Oh my gosh! Eto Oh. ngayon ang ginawa ko, sabayan mo lang ako sabi ko sa kanya. Kinuha ko yung telepono ko. Kunwari meron akong Katawag. kausap. Hello, nandito na kami ngayon. Nasaan kayo? Mm. Sabi ko, nasaan na kayo? Mm. Ay, hindi ba dito sa restaurant na to? Mm. Hindi, sa ibang restaurant. Kunwari, Kunwari. ay ganun ba? Kanina pa kami nag-aantay dito. O siya, sige, papunta na kami Oh dyan. my gosh! Ate, pasensya na, nasa ibang resto pala sila. Mm-mm. Alabas. Ay, galing. Pwede pala yun. Pwede yan. Kaya may mga telepono para manlin lang. Totoo yan. I mean, Hindi itatry katulad ko ni yan. Sarah Geronimo dun Oh. sa pelikula niya with John Lloyd. It takes a man and a Oo, woman. tapos yung tumawag, may tinatawag na, hello, baby! Yung sabi niya, tapos biglang nag-ring. Ano yun? Hello? Hello, baby! Sabi niya gano'n. Di ba nakakaloka? Anyway, mga ka-MB, tila-tila na kung ano, tila-tila na Tila lang ka ang na lang pinag-uusapan sinasabi natin. natin.